Hi mga ka-farm, tuloy pa din ng correction ni Miss Market. Red day uli tayo kanina. Silipin natin kung ano ang pwede niyang igalaw sa mga susunod na araw. Sa top 5 picks natin kanina, may isang nag-breakout. Review natin yung trade plan natin sa kanya. Ispatan din natin yung mga requests after ng ating top 5 picks for Friday. Tara guys, start na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po! Buying signals and stock screening. Ayan po, meron tayong video niyan. Nakalagay dun sa ating tutorial playlist. Pakihanap na lang po dun. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano nilalagay yung mga na-screen nating stocks sa spreadsheet. Tapos kanina may nag-breakout sa top 5 picks natin, si RCI. Check natin yung trade plan natin sa kanya. So check pala muna natin si Miss Market. Nasa correction siya ngayon. Tignan natin. Itong resistance na to, sa ilalim ng Darvas box natin, kung mag-hold siya, kanina bumaba na siya doon, pero umangat siya uli. Kasi sa pa natin tinitignan, itong MA20, itong kulay green na linya, nag-stay na siya dyan during ng uptrend niya eh. So, tingnan natin kung mag-hold tong MA20. So, act as support din tong MA20 na to. So, dalawa yung tinitignan nating support, itong ilalim ng Darvas box natin, tsaka itong MA20. Sana hindi siya bumagsak dyan. Hindi lumampas yung price ni Miss Market dyan sa MA20, tsaka dito sa ating Darvas box support. Hindi, tinitingnan din natin. Ito, tumaas siya dito. Kita nyo to. Meron siyang pagtaas dito sa price dito. Tapos nag-correct siya. Kung ginawa niya dati yon, sana gawin niya din dito. Habang nagko-correct siya. Tingnan natin kung green candle siya bukas. Importante hindi siya bumaba sa MA20 tsaka dito sa Darvas box natin. Okay? So guys, pag ganito, malalaman nyo naman magko-correct na si Miss Market pag nararamdaman nyo ng masaya yung mga traders. Madami nagpo-port snap, madami nagsasabing to the moon, yung mga parang imposibleng mga mangyari. Kasi ang market naman natin, hindi talaga straight line ng galaw niyan. Lubak-lubak yung galaw niyan. Magko-correction, consolidation, pwedeng bumaba ng konti, mag-consolidate, sumangat, pero hindi siya straight line. So, yun na lang palagi natin iisipin. Para hindi tayo nag-expect na dire-diretso na pataas yung market natin. Laging may correction yan. Okay? Check na natin yung ating breakout stock, si RCI. So guys, kanina madaming nag-correct din na stocks. So buti meron pa tayo isang nag-breakout kanina, si RCI, pero mahina yung breakout niya. Above average yung volume. 2% yung gain niya. Breakout sa Darvas box. Tapos yung RSI niya nasa 66 pa lang. So, kung bumili ka dito, 50% allocation lang. Pero kung nakita niyo yung index natin kanina, tatlong red candle na siya. Pag ganun guys, dapat mas maliit pa yung allocation nyo sa mga entry sa breakout.
Kung kaya nyo mga 25 or 30%, ganun yung gawin nyo. Ito yung ating breakout level, 130. Bibili tayo, 131. Target TP natin, 1.52. So, dito natin nakuha. Sa ilalim itong candle na to. Isa to. Mga sa support natin nakuha tong ating TP area. So, possible TP natin is 1.52. Possible gain, 16%. Tapos ang ating cut loss, itong cut loss natin hindi mababago kasi maliit lang yung ginain ni RCI. So, 4% cut loss pa din yung susundin natin. 1.27. Or, another option, pag bumalik tong price niya sa box, pwede kayo mag-cut. Okay, yan si RCI. Doon na tayo sa mga top 5 picks natin for Friday, November 27. BPI, STI, Bloom, APBI. Tingnan natin si BPI. So, ayan. Ganda ng volume ni BPI kanina. Above average, tapos yung RSI niya nasa 72 na. So, breakout na lang hinihintay natin kay BPI. So, drawingan natin ng Jarvis box si BPI. So, maliit yung Jarvis box niya. Ang breakout level natin is 89. So, bili tayo, 89. 89.05 siguro. By 89.05. Tapos ang target TP natin, dito kuhain na natin dito sa pick nito. Check natin. So, may mga resistance siya dito. Take note na lang natin, guys. Pero ito yung target natin. Possible gain 10%. Possible TP 98.08. Sabihin natin 98. Tapos ang ating cut loss kay BPI, tingin tayo sa ating trade plan calculator, 89.05. Cut loss is 86. 86.20. % cut loss. Okay guys, yan yung ating plan kay BPI. So uli guys, habang nagko-correct si Miss Market, dilitan lang natin yung allocation natin. Kahit na 72 na tatas malaki yung volume, tansya-tansyahin pa din natin yung galaw ni Miss Market. Pag ganyan kasi nagko-correct, madalas yung false breakout. So ingat-ingat. Yan si BPI. Next natin si STI.
So, may move na si STI. Pero kanina, green candle siya. Kaya nilagay natin uli siya dito sa ating top 5 picks. So, tingnan natin. May resistance siya dito. And then, ito na yung tingin kong malakas na resistance. Gap resistance. Tapos, madaming tinamaan na candle. Gawan natin ang boxy. STI. So, currently, nasa baba siya ng Darvas box natin. Ang ating breakout level is 42.50. So, bibili tayo 43. After niya mag-breakout. 0.43. Target TP natin. Check natin tong resistance na to. 5%. Pero ito yung target natin, guys. 22%. So, kahit na may target tayo, guys, pwede kayo magbenta pag nakakita kayo ng weakness kay STI. Or kung tumaas man siya, follow nyo yung procedure natin sa stops. Sundan nyo ng stops yung pagtaas ng price niya. Ito yung ating target TP or possible TP natin is 0.52. Isang ating cut loss. Tingnan natin sa ating calculator. .43. Ating cut loss is 0.4150. % cut loss. 0.4150. Okay. Tapos kanina wala siyang volume. So below average yung volume niya. Tapos yung RSI niya 71. Okay guys, yan yung ating plan kay STI. Next natin si Bloom. So, si Bloom may major breakout na siya dito. Pero gumawa na uli siya ng bagong box niya. Nag-consolidate na yung price. Gawa natin siya ng bagong box. Ang breakout level niya 8.91. So bibili tayo 8.92 after niya mag-breakout. Tapos ito yung naging TP area natin sa kanya. Take note na lang natin tong resistance na to sa 9.10. So ang target naman natin ngayon dito sa area na to. So madami siyang tinamaan na candle dito. Check natin possible gain 12%. Possible TP natin 9.99.
Cut loss naman natin sa kanya ngayon, 8.92 yung ating buy. $8.64. Yan. 4% cut loss. Okay, yan ang ating trade plan kay Bloom. Next natin, si APBI. Medyo mahaba-haba na yata yung kinonsyo nito ni APBI. So, from July. Kuha natin siya ng Darvas box. Yun guys, medyo malapit na yung price niya sa Darvas box. Red candle siya kanina, pero gain siya ng 0.28%. Actually, nag-breakout na to kanina, kaso bumalik yung price niya sa Darvas box. So, tignan natin kung ano mangyayari ito kay APBI. Kanina may volume siya, tsaka kahapon, above average yung volume niya. Tapos, ang RSI niya, 66.73. Ang breakout level natin dito kay APBI, 14.30. Bili tayo, 14.32. Tapos TP area natin dito, so hanap tayo ng mga resistances nya. So ito, dalawang candle tinamaan. Ito din, dalawa. Check muna natin tong dalawang level na to. Possible gain natin. So ito, mataas na din pala talaga to. 20%. Meron siya dito resistance. So, nauntog din kanina yung candle niya dito. Doon huminto yung price niya. Tapos bumaba uli. Kung mga ilang percent na lang yan. So, 8%. Pero ito na muna yung target natin. Itong 17.26. Possible TP 17.26. Tapos ang ating cut loss, $13.88. 13.88. % cut loss. Kung magbe-breakout to, hinay-hinay lang sa pagbili. Medyo hindi maganda yung takbo ni Miss Market ngayon. Yan yung ating plan kay APBI. Next natin, yan guys, last natin si ATN.
Si ATN, nasa top 5 picks na din natin siya kahapon. So, green candle siya, mukhang matibay. Red candle yung index natin. So, yun pa din yung plan natin kay ATN. Ang breakout level niya is 0.97. Bibili tayo 0.98. Pagka-breakout, TP natin is 1.12. Ito natin nakuha. Sa box na yan. Tapos ang ating cut loss is 0.95. Kanina, alam ko above average yung volume niya kanina. Lumabas ng konti. Tapos ang RSI niya, nasa 65 na. Okay? Yan si ATN. So, ayan yung ating top 5 picks for Friday. So, ito, meron tayong request, PHR, tsaka si PA. Tapos, after nun, FYI stocks na tayo. So, si PA, si PHR, PHR, nagka-sideways siya. Kung magdo-drawing tayo ng box dito, ito yung box niya. So, meron na siyang malaking move dito, tapos bumaba. Tapos tumataas siya uli ngayon. So, kagandahan dito kay PHR, gumagawa siya ng higher high. Ito. Saka ito. So, itong bagong high niya, mas mataas dito. Saka dito. So, kung dodrawingan natin siya, pag ganyan, mataas yung price niya. Ito din. Nag-higher high yung mga price niya. Ito. Dito. Dito. Parang nag-uptrend si PHR. Kaso kung titingnan natin, sa current structure niya, mukhang papunta uli siya sa consolidation. Tingnan din pala natin yung kanyang mga MAs na kaya AOTS na siya. Tapos lately, gumaganda yung volume niya. So, tingin ko may play pa to si PHR. Kaso, hintayin natin kasi mukhang magko-consolidate muna siya. Tingnan lang natin kung dito siya magko-consolidate sa taas ng Darvas box. Pag dito siya nag-consolidate, medyo healthy pa yan. Tapos gawa siya uli ng bagong higher high. So, ito. Kung diyan siya magko-consolidate, so, higher low na naman siya. Magandang maganda yung structure pa din. Pero, currently, dito sa mga candle na to, pababa siya ngayon. Tapos pag ganito guys, check nyo din kung saan siya tatama na MAs. Saan siya nagra-ride. So, last time, bumagsak siya sa lahat ng MA eh. Pero most of the time, nakasabit siya sa MA20. So, yan. Dapat hindi niya mabasag itong MA20. Hindi siya bumaba dyan. Kung hindi, medyo pababa yung niya. Ito yung MA20 natin. Medyo pababa na yung price niya. Kung wala ka pa ditong position, hintayin mo siya mag-breakout. So, yung system natin, kailangan mag-breakout siya dito eh. Kasi yung RSI niya pala, nasa 50 na. Medyo, pag ganitong RSI, hindi ko siya pinapansin. Pero na lang kung magsiswing ako. Pero kung breakout yung gagamitin yung system, hindi ko pinapansin tong RSI na nasa 50. Dapat umabot siya ng 60 or sa above 65 man lang bago natin siya nilalagay sa watchlist natin. So, yun, si PH. Sana hindi niya mabasag yung MA20 tsaka itong DB50 natin. Itong gitna ng ating Darvas box. Tingnan natin kung tataas na siya bukas. Pag nag-green candle to, medyo maganda yung pangitain. Okay guys, yan si PHR. Check natin si PA.
Ito ni si Pa. Inaabangan ko din to, kaso nagko-correction pa din yung price niya eh. Tingnan natin yung mga levels niya. So may support dito. Tapos tingnan natin yung gap resistance dito. Kagandahan dito kay Pa, nagko-consolidate siya or nagko-correct siya, pero maliliit yung mga volume. So ibig sabihin, yung mga bumili dito sa pataas nitong dalawang candle na to, so ito malaki nga yung mga volume nila, meron pa silang mga hawak niyan, hindi pa nagbibitaw lahat. Kasi mapapansin niyo yung volume dun sa mga red candle niya maliliit. Kasi hintayin lang natin gumawa ng support tsaka gumawa ng box. Inabangan ko to dito sa candle na green na to eh. So kung kinabukasan nag-breakout siya dito sa Darvas box or dito sa taas nitong red candle na una, bibili na dapat ako dyan. Kaso nga lang bumaba siya ng bumaba. Maghihintay ako ng maghihintay ako ng consolidation niya kung kailan matatapos. Kasi pag ganyan bibili ka sa support, hindi mo pa alam kung hanggang saan siya bababa eh. Wala ka idea eh. Pwede mong gawa ng PIB. Check natin PIB niya. So lumampas na siya sa 0.23. Tingnan natin kung hanggang dito, kung magsusupport tong PIB na to. 0.38. So 62. Yan. Tingnan natin magsusupport yung PIB na yan. Pero kung hindi na siya umabot yan, mabasag niya lang tong area na to, 0.72, or ma-engulf niya tong candle na to, pwede na mag-swing. So ganun yung swing ko guys. Pero kung newbie kayo, stay lang kayo sa isang system. Kung pinapalo nyo yung breakout system natin, yun na lang muna. Sa swing kasi, may mga parameters din ako dito, kaso nga lang hindi ko na muna tuturo. Pero ang first criteria, dapat AOTS siya, tapos mabibreak niya tong unang red candle, itong huling red candle pala. So dapat green siya, tapos mabibreak niya yan. Tapos may volume din. Okay? Hintayin lang natin mag-consolidate si Pa. Kung malakas naman siya, mabibreak niya tong taas na to. So yung mga magsiswing dito, medyo malaki din yata yung possible gain nila. So 14% na pala yung binaba ni Pa. So kung magsiswing kayo, medyo malaki. Malaki yung pwede yung gain. Okay, yan si Pa. Wait lang natin kung mag-breakout siya dito. Kung malakas pa naman to si Pa. Kasi ito nga, yung volume niya din sa mga red candle niya, magandang senyales. Kasi konti nagbebenta dun sa mga red candle niya. So kung malakas to, mag-breakout siya dito. Bibili tayo sa breakout na to, sa taas ng candle na to. So may pag-asa pa kayo dito kay Pa. Inaabangan ko din to. Baka maganda yung future nito. Okay? FYI stocks. Una si B. So si B nag-breakout na, di ba? Pero tingin ko hindi pa siya tapos. Kasi lumaki na yung box niya. Clear muna natin to.
Ito na yung tinitingnan nating box. So, ito, resistance niya to nung August. Tsaka resistance niya din dito yan. March. Tinitingnan natin dito na possible TP niya dito. Banda dito. Yan. Nag-support siya dyan. Support. Tingnan natin possible gain. %29%. So, malakas si B. Makikita nyo yung volume niya. Malalaki yung mga volume sa green candle. Tingnan natin kung magpo-consolidate muna siya bago mag-breakout sa box na to. So, tingnan natin kung magpo-consolidate siya dito sa taas ng Darvas box, tapos breakout. Yun yung mas magandang gawin niya. Okay, si B ang ating isang FYI stock. For your eyes only stocks. Kasi BSE. Si BSE, na-discuss na natin siya dati. Pero, nakita nyo yung DNA niya. Pagkagalaw niya ng malaki, tumataas pa naman yung price niya. Pagaya dito. Itong sample natin dito. So, may isa siyang ceiling play, consolidate, pero tumaas pa uli yung price. Diba? Tumaas siyang ganyan, consolidate, tapos tumaas pa uli yung price. So, may pag-asa pa dito kay BSE. So, kung nakabili ka sa support, mga 21% pa, di ba? Tingnan natin kung gagawin ni BSE yan. So, ayun. Big move. Pumunta siya sa candle. Siguro ito na yung support niya. Tingnan natin kung magsi-20% siya dito. Yan. Or, tataas pa siya dyan, saka sakali, bago siya mag-consolidate ng dire-diretso. Okay, si BSE. Next natin, si ANI. Si ANI pala nag-breakout na. Yan o. Ito yung box natin sa kanya. So, may pag-breakout siya kanina. Nag-breakout pa siya dun sa mahinang candle ni index. Nagko-correction yung market. So, mukhang malakas to si ANI. Tingnan nyo yung volume niya. Tapos yung RSI niya, nasa 66. Long consolidation na din to si ANI. Mula dito, August 11. So, ang target natin dito, initial. Take note na lang dito sa mga resistance dito. Ito, meron dito. Alt H. Resistance to 8.65. Yan, 8.65. Tapos meron pa dito. Siguro sabihin natin dito. Pero mukhang mahihina naman na resistance to. Mukhang dadaanan niya yan. Tapos ito na yung malakas na resistance. I-start dito 11.29. Check natin. Possible gain. Around 30% pa yung pwede niya itaas. Okay, yan yung ating mga FYI stocks. So, quote na tayo. Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. So, guys, ayan. Dalawa lang pagpipilian natin. Discipline or yung sakit ng regret. So, kailangan palagi lang tayong discipline sa ating pagtitrade. Trust the process and then yung ating system. Tsaka follow natin yung trade plan natin. Lagi-lagi. Yun guys. Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel.
like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo kapag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.